Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional. Today is Monday, January 13, 2024 o karon ika-day 349 sa atong devotional. Ang atong topic is about when things go wrong. Ang word na sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14 nag-ingon, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. We honor you, Lord God, our King, our Lord, our Savior, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Siloa kami, Lord, sa among mga kalapasan, sa among mga kasalanan, Lord God. Limpihi ang usa, Lord God, ang mga kasing-kasing, kamagabag-o sa mahuna-huna. Parang na imong sama kang Kristo. Lord, tabangi kami, Lord God, na mahimo na mo ang imuhang purpose, ang mga kinabuhi. Wala kami mahimo, wala ikaw, Lord God. Ang among panabang nagikandiha kanimo. Lord, ikaw magiuban ka namo, Lord God, sa among pagtuon sa imong pulong about when things go wrong. Sa imong mensahe nga may padayag dinhi kanamo, tabay kami nga makat-on ug amo kini ma-apply sa amo ang kaugalingon sa amo ang journey. Kauban ka, Lord God. Diguna kami, ikaw maghahatag ka namo, Lord God, sa kaalam, kay balok sabot, o ikaw ang Ginoo, Lord God, nga may mag-abli sa mga kasing-kasing. Dalaygon ka, Lord, sa katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. When things go wrong, when things don't turn out right, it's easy for most of us to give up. But usually it's wrong. Why are we tempted to give up so quickly? Perhaps it's because we're afraid that we might embarrass ourselves if we tried hard but didn't succeed. When you try hard and keep trying hard, you can do amazing things. But if you quit at the first sign of trouble, you'll miss out. So here's a good rule to follow. When you have something that you want to finish, be brave enough and wise enough to finish it. You'll feel better about yourself when you do. So, ang atong topic karon is about when things go wrong. Adunay gyud tay mga butang nga mga gini nga makahimo gyud og mga sayop, mistakes in the past. Ang mensahe karon, ang pulong sa Ginoo, nagtudlo ka nato nga para maka-move on tang. We must forgetting what is behind. Forget the past. Tinuod yun na nga forget the past. Kung ato pang ibalik ang past is past na. Humana ni siya ang past. Wala na tayo mahimo sa nahumana. Ang ato ang mahimo is to move forward and learn the lesson and do not repeat that mistake again. Karong gabi una, ang Ginoo nagtudlo ka nato. Kitang tanan, from time to time, we make mistakes. We must press on towards our goal. Unsa man ang goal nato? Nganong nituot ta kang Jesus? Because God promises us to give us eternal life. The eternal life through our faith in Jesus Christ. Dili sayon ang kinabuhi. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Naman pa sa kanta. It's not easy to follow God. It's not easy to follow Jesus. We have to surrender our own will. Our own freedom. Dili na ang ato ang own self mao'y naghari sa atong kinabuhi, kundi ang Ginoo na mao na naghari kanato. Mao nang giingon ni Pablo nga, it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Ang ato ang kaugalingon ang atong kaugalingon dili gusto nga mosunod sa Ginoo. Mao na siya ang ato ang nature. Di gyud ta mosunod, magbuot gyud ta, di gyud ta mosunod.
kung unsa ang ato ang gusto mo ay atong matuman. But if you want the price of eternal life, so we must surrender our own will. So dili na kita ang matuman kundi ang kabubuton na sa Ginoo. Tungod kay sa diyang nituot ang atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior. So dili na kita maoy tag-iya sa atong kagaling kundi ang Ginoo na kay gilukat na ta. Giluwas na ta. So no other nga makaluwas ka nato. It is by faith through Jesus Christ. And it is a free gift. So when it is a free gift, so kinahanglan nato na siyang i-accept. But acceptance means accepting Jesus and following Him and surrendering our lives. So when we are in Christ, so sa dihang naanata kang Kristo, when we are in Christ, the old self has gone, the new has come. Meaning, ang atong kinabuhi kaniadto napulihan na sa bag-ong kinabuhi nga anaa ang Ginoo. So from the moment we receive Jesus as our Lord and Savior, ang Ginoo naghatag sa iyang balang espiritu nga mo'y magtabang kanato to do the things that God wants us to do. So dili ta makahimo sa mga butang for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So dili ta makahimo sa mga butang nga langit nun kung dili ni pinaagi sa grasya ug tabang sa balaang espiritu. So ang ato ang kagalingon gusto ra og ato arang atong pagbuot. So morning we have to decide. So when we decide to follow Jesus, it's no turning back. Because ang Ginoo adunay maayong plano ug ang Ginoo dili mausab. Ang iyahang saad, iyang promises are true. Ug tinuod gayud ang Ginoo, buhi ang Ginoo. So dili nato, so we must respect God. So God is speaking to us through our circumstances, through situations, through the nature, and through the people around us. So morning when things go wrong, dili gud ta mobiya diha sa Ginoo. So aduna may mga move forward kung naa may mga move backwards, but we have to mas dako ang ato ang pag-forward. Which ingon pa nga we should dili ta mo move backward kundi upward lang o forward. So maski hinay-hinay, at least ning forward ta. So adunay mga panahon sa ato ang journey with God, sa ato ang pagka-Kristiyano, aduna tay mga dry season, meaning mura bitawg ka ng stagnant, murag naatay mga testing, so diha matest ang ato ang faith diha sa Ginoo kung tinuod ba. Tungod kay when our faith is true, because faith without works is dead. So meaning, ang ato ang pagtuo aduna jud kini maayong bunga. Aduna ang ato ang pagtuo nga tinuod aduna jud ni bunga. So mahimong mamunga kini sa ato ang kinaiya, mausab ta. Dili gud ta pwede nga mausab. Pero dili na pasabot nga perfect na gid ang tanan. We are samtang naa pa ta diri sa kalibutan, we are still on progress, meaning on process pa ta. Dili pa tanan nga mausab, but naningkamot ta. Ang ato ang goal is heaven. So dili pud buot pasabot nga atong goal ang heaven, dili pud buot pasabot nga ato na lamang
i-ignore kung unsa ang naadri sa kalibutan. Tanan naadri sa kalibutan ang tag-iya ang Ginoo. So gihatag kanato ang resources. So tagaan ta og kaalam sa Ginoo. So mao ni nga atong gamiton ni nga mga resources to bring honor and glory to God. So tanan nato ang gibuhat, tanan natong pagpaningkamot, we are here to work for God's glory, and we are here, wala tanihan sa kalibutan para maghayahay lamang, dili magtrabaho ta. We are here to work, to manage the resources that God entrusted to us. So unsa man nga mga resources, so, tan-awon nang nasa palibot, mao na siya ang mga resources nga gi-entrust sa Ginoo sa atoa. So mao gini nga sa ato ang pagkinabuhi sa nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Aduna gyud mga challenges, mga testing. So naagi mga times nga makahimo ta og mga sayop. So mo na nga dili buot na pasabot nga mo stay lamang ta diha, kun dili magpadayon ta. We move forward and upward. Og para makamove ta atong kalimtan ang mga niagi. So mo ni nga sa usa ka relasyon gusto nato nga mulambo, ayaw na balika ang past, because past is past. So if we want to have a stronger relationship, we must forget the past. So ang Biblia na naingon ha, ang pulong na sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo tinuod ug mao ni ang makahatag og kabag-ohan kanato. So let the word of God be our standard of living. So ang Ginoo nag-ingon kanato karong gabiuna, forget the past and press on toward the goal. Our goal is to go to heaven. So unsa ang gitudlo sa Ginoo kanato, unsaon pag-adto sa langit, ato kining sundon. So mangayo ta og tabang sa Ginoo, because we cannot do it on our own. We can do it by the grace of God through our faith in Jesus Christ and with the help of the Holy Spirit. So God will bless us if we honor Him. So ang ato ang obedience diha sa Ginoo. So when things go wrong, look up to God. So trust God. So atong ibutang atong pagtuo diha sa Ginoo. So mao kini nga tanan nato ang mga concern. So usahay naman tay mga kasaypanan. So it's okay to kanang mo pause for a while and reflect. So every day we should have a reflection of ourselves, kung asa na ta, kung saan na ato ang status diya sa pagtuo sa Ginoo. Basig nakalimot na ta sa atong pagpasalamat diha sa Ginoo, sa kanunay niyang pagtabang kanato. So God is good all the time. Maski ang ato ang palibot, masi ang kalibutan, daghang mga challenges, mga problema sa atong palibot, but God is still good. God is good all the time, because according to Romans 8:28, all things work together for good to those who love the Lord. So kinsa katong nahigugma sa Ginoo, makasayod niini nga tanan i-allow sa Ginoo nga mahitabo, aduna kini katuyuan sa matag usa. It's teaching us lessons every day. We must learn from it. So mo kini nga when things go wrong, we should go back to God. So ining tanan mahimo nato with the grace of God. So dili ta mo biya sa Ginoo, padayon ta, maningkamot ta, ato ang Panginoon diha sa Ginoo nga lig-onon ta to make us strong in our faith and persevere. Magmalaho tayo tungod kay ang mulahutay maoy mudaog. So kani ato ang pagtuo, kani ato ang faith, ato ang pagtuo kang Kristo, dili ni nga kinsay pinaka kusog mo ampog, kinsay pinaka kusog mo dai, kundi kinsay milahutay hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ. So we are here. God is
preparing us for the second coming of Jesus Christ. Are we ready? So, let's always hold on to God's promises and let's do what God commands us to do. So, maski sa hinay-hinay, dili man perfect ang tanan, but ang Ginoo nakita sa at matag kasing-kasing nato kung unsa ba gyud ang priorities ato ang kinabuhi. So, to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, when things go wrong, we should forget what lies behind, Lord God, and we should press on towards our goal na makabot na mo, Lord God, ang imong gi-promise ng eternal life. Lord, help us, Lord God. Make us strong, Lord God. Tabangi kami, Lord God. Bani kami kanunay, Lord God, nga mulahutay kami nga maski sa mga challenges nga amo ang giatubang, Lord God, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga magatabang kanamo, Lord God, sa pag-atubang niini to be victorious, Lord God. Nga kauban ka. Lord, we are nothing without you, Lord God. Help us, Lord God, to fulfill your purpose in our lives. Help us, Lord, to be the person, the best version of us, Lord God. Ang imuhang gusto, Lord God, kanamo. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo nga mao'y palambo sa ilahang kinabuhi, sa ilahang pagtuo diha kanimo. Ug mahimo silang imong gamiton, Lord God, aron mas daghan pa ang mobalik diha kanimo makailap diha kanimo nga ikaw ang tinuod nga Ginoo nga angay namong saligan nga angayan kanamong daygon, Lord God, ug respetuhon tungod kay ikaw ang Ginoo nga may maghatag sa tanang butang, Lord God. Ikaw magadugang niini kanamo, Lord God, nga kami mituman sa imong mga kasuguan. Lord, dalaygon ka sa katapusan. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Gikan sa pagsugulan tud sa pagtapos. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y mag-auban kanamo sa imong pagkatulog, imong kaming tagaan sa imong pagpahulay, ug imo kaming tagaan, Lord God, sa kalinaw, Lord God. Nga kami magmalaumon nga sa amo ang pagmata, ugma, Lord God, uban sa imong gugma o kalipay. Nga kami mo adunay paglaom, Lord God, sa imong saad nga imong giandam dihi kanamo. Dalaygon ka, Lord, imo ang tanang dungog himaya og mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kini tanan among giampo ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So mayong gabi, good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.